Magbalik tanaw po muna tayo ng ating pinag-aralan ng mga nakaraang linggo. Isa po sa hindi gusto ng Panginoon is yung pong pagsisinungaling. Kaya po sabi ng Ephesians 4:25, wherefore putting away lying. Ayaw kasi ng Panginoon yon na tayo ay nasa lugar ng pagsisinungaling. Ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay God's dislike pa rin, yung mga ayaw pa rin ng Diyos in the light of Ephesians chapter 4. Ang title po natin ngayong umaga, God's dislike. Ang pag-uusapan naman natin ay yung galit. Kapatid, magagalitin ka ba? Ano ang sinasabi ng Diyos o ng Biblia patungkol sa galit? Ano ba? Kailangan ba itong pumipirmi sa ating pagkatao ang galit? Kailangan bang pinamamahayan ng ating puso, ang ating isipan ng galit? O mas maigi na ang galit ay hindi natin pinapatagal sa ating buhay? As a Christian, ano ba ang maganda sa buhay po natin? Ano ba ang galit? At paunawaan natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu kung ano ba yung pong galit. Tayo po muna tayong lahat, tayo po muna humingi ng guidance sa Panginoon. Ama naming Diyos, hindi po kami, Panginoon, exempted when we talk about anger. Tunay nga, Ama, na sumasapit sa aming pagkatao kuminsan ng pagkagalit. Hindi kami kuminsan makaubra kapag tinamaan na kami ng galit. Pero ngayong umaga, maunawaan namin, turuan nyo kami, gabayan nyo kami kung ano ba yung galit. Para nang sa gayoon, ang pamumuhay namin ay magabayan ng mga prinsipyong nagmumula sa inyo. Tunay nga, Ama, ang pagiging Kristiyano ay lifetime commitment na pagsunod sa inyo. Even sa pag-inom, sa pagkain, sabi nyo, kailangang nabibigyan namin kayo ng kaluguran. Tunay nga, Ama, na kung minsan hindi namin malasahan, hindi namin talaga ma-enjoy sa pagsunod sa inyong kalooban. Pero Panginoon, kapag ito naman ay napangyari sa aming buhay, sasabihin namin, tama po kayo. Patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang namin, lalo na, Panginoon, kung kami ay may mga daladala pang galit, mga sama ng loob sa aming puso't isipan. Pakilinisin niyo kami, Panginoon, dito nang sa gayoon, ang kapagbigay ng kaluguran, ang paikinig namin ng inyong salita, nang sa gayon din naman, Panginoon, kami ay matuto, kami ay pangusapan ng Banal na Espiritu, kami ay lumago at maging malinaw sa amin kung ano ba itong galit. Salamat po, ito po'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Upo na po tayo. Sabi ng Ephesians 4, verse number 31, kung yung Ephesians 4:25 ang nakalagay dyan, putting away lying, mapapansin din natin na kamukhang salita ang ginamit din dito sa Ephesians 4:31. Ang nakalagay dito, let all bitterness, lahat ng kapaitan, lahat ng ampalayang buhay natin, let all bitterness and wrath, o yung mga puot, at nakalagay po dito, and anger, and clamor, and evil speaking, be put away from you with all malice. Magko-concentrate lang muna tayong ngayong umaga sa galit. Ang nakalagay dito, ang galit, be put away from you. Babalikan lang natin. Ibig sabihin, yung galit na nito, nasa ating pagkatao. Ang sinasabi dito ng Bible, be put away from you. Tanggalin mo sa iyong pagkatao. Sabihin niyo muna yan sa katabi niyo, tanggalin mo yan sa iyong pagkatao. O kaya naman, tanggalin mo yan dahil ikaw na ay Kristiyano. Kapag yan ay dadapo, be put away from you. Pag dumapo ali, be put away from you. Amen po ba doon? Bakit po? Mamaya pag-uusapan natin kung bakit. Ngayon, may tanong dito. Paano ba natin ina-express ang ating galit?
Pag-uusapan po muna natin ang mga uri ng galit at kung paano ito ine-express. Yung galit po, iba-iba tayo ng pag-express nito ng galit At merong iba't ibang tipo o type ng galit. Okay, para mabilis po tayo, number 1 agad. Number 1, the monster type. Ayan. Ano po yung monster type? Ito po yung tipo na kapag nagalit, sumasabog agad. Biglang ibabalibag ang kwarto pag nagalit. Monster Susuntukin ang pader. Monster Biglang sisipain ang aso. Biglang ihahagis ang tinola. Buti sana kung malamig mainit Pag nagalit ganun, biglang babarilin ang kagitgitan sa daan. Pag nagalit, biglang tatalon sa eroplano. Yung ganun. Pag nagalit talaga namang umuusok, pumupula mata, at nagmumukhang monster. Ito po yung mga klase ng mga tao pag nagalit, mahirap awatin. Meron ba kayong kilalang ganyan? Pag inaawat mo, sugod ng sugod. Pag pinawalan mo, ayaw naman sumugod. Matapang Tatay Egay. Pag inaawat, ayaw paawat Pero pag binitawan mo, ayaw naman sumugod. Matapang. Pag nagalit, parang monster. Nakakatakot ang itsura. Namumula ang mata. Umuusok ang tainga. Ang tawag doon, 100% agad pag nagalit. Buti pa si Taguro, konti-konting porsyento lang, Ito hindi 100% agad. Ito yung kapag nagalit, 100% ang sigaw. Sumisigaw. Yan po ang unang type ng galit. I do believe, mga kapatid, meron sa atin ganito pag nagalit. Ako po, sa pamilya ko, nakita na nila yung monster type of anger ko. Amen? Ako po, ganyan din ko minsan mapusok, bigla. Kaya mga kapatid, ito po yung unang type ng galit. May dalawang magkapatid nag-offer sa Panginoon. Nalugod ang Panginoon sa isa. Sa isa naman, hindi siya nalugod. Sabi ng Genesis 4:5, puntahan natin ang istorya. Kasi biblical po itong monster type of anger Biblical po ito. Nasa Bible po ito. Ano po ang sabi? But unto Cain, to his offering, he had not respect. Hindi tinanggap ng Panginoong Diyos ang offering ni Cain. Ngayon, nung hindi tinanggap ng Panginoong Diyos yung offering ni Cain, ito nangyari. And Cain was very wroth. Sobrang nagalit itong si Cain. And his countenance fell. Kaya itong monster type, kaya ko po sinabing monster kasi makikita mo talaga sa itsura pag nagalit ito. Katulad ni Cain, nung siya'y magalit, sabi ng Bible, his countenance fell. Yung talagang nanginginig, nangingimutok, nagngingit-ngit ang ngipin, at kitang-kita ito sa kanyang itsura, nagmukhang monster itong si Cain. At nung siya'y magalit na, dahil hindi tinanggap ng Panginoong Diyos ang kanyang offering, samantalang yung kapatid niyang si Abel, tinanggap ng Panginoong Diyos, yung kanya hindi tinanggap. At nung siya'y magalit na, verse 8, and Cain talked with Abel, his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Pinatay niya yung kapatid niya dahil sa galit. Yan po yung monster type of anger. Yan po ang kauna-unahang murder na natala
sa Bible. At ang nakakalungkot mga kapatid, yung kauna-unahang record sa Bible ng murder, kapatid pa yung pumatay sa kanyang kapatid. Ano ang dahilan? Ito ay dahil sa galit. Ang monster type of anger, ito yung sa huli na ang pagsisisi. Are you with me? Kasi pabigla-bigla ito eh. Bakit pabigla-bigla, Sir Jaime? Hindi inisip eh. Bigla na lang yung nadala ng emosyon niya, biglang galit. Kaya itong monster type of anger, ito yung mga taong nagsisisi sa huli. Bakit po? Nabasag na ang aparador. Napamana pa ng kanyang nanay. Nabasag na ang salamin. Nabasag na ang mukha ng kanyang mister. Si Mrs. pala umupak. Ala na! Maibabalik pa ba yung natanggal ng ngipin ni mister? Hindi na po. Kailangan na po niya ng pustiso. Nasira na ang cellphone. Yung bang biglang ibinalibag ang cellphone nung maalala niya, iPhone Pro 16, Max, etc. Iniwan na ng tuluyan ng kanyang karelasyon. Na siya'y sising-sisi, sabi niya, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Wala na. Iniwan na. Yung bang napalo ng matindi ang anak. Nakita niyo yan? Na ikinamatay ng kanyang anak. Na siya ngayon ay sising-sisi dahil wala na siyang anak. Nakapatay na. At habang buhay na ikukulong. Kung minsan, sila yung mga taong galit sa kanilang sarili at nagtatanong, bakit ko ito nagawa? Yan po ang monster type of anger. Sa huli, ang pagsisisi. Ang monster type of anger, sabi ng Bible, be put away from you. Kung merong tayong ganitong klase ng galit, be put away from you. Baka magsisi ka sa huli dahil sa damage na hindi na maibabalik. Are you with me? Yung bang ang tagal-tagal, duko ba ang tawag dyan, Tatay Januel, sa pinto? Duko finish ba yan? Ang tagal-tagal dinuduko finish ng mga pinto natin yan. Umabot yata ng 3 years bago matapos yan. Makinis na makinis yan. Tapos binangag mo lang ng asarol dahil sa galit. Sayang, mahal ang pintura. Nadisforma na. Bakit po? Monster type of anger. Sa huli nagsisisihan mga kapatid at nagtatanong, bakit ko ito nagawa? Yung bang naibalibag na yung TV? Yung bang, di ba, kapag yung galit na galit ng tao, adrenaline rush ba tawag dyan? Yung bang nasa wall pa yung TV kanya, nabunot niya. Sa sobrang galit niya. Pati yung bracket, bunot. Tapos ibinalibag. 3 gulong nakarating doon sa kanto. Because of the adrenaline rush. Nung maalala niya, utang pala yun. Sising-sisi siya. Tapos ang 20% ang tubo. Patay na doon. Are you with me? Tapos sa sobrang galit, nakita niyo ba yan? Pinagbapangag yung motor. Ducati. Na Rusi. Wala na. Magasta. At magsisisi ka talaga pag magasta. Are you with me? Alam niyo po, meron po kaming kapitbahay doon. Yung daliri po niya, nakaganyan na lang. Anong dahilan? Pinalo ng nanay. Sobrang galit. Ngayon nakaganyan na lang siya.
Hanggang tumanda siya, nakaganyan na lang. Ang hirap nun mga kapatid, pag nagkapig, ganunin. Diba? Pag nagsulat, ganun. Pag nagluto, ganun. Pag nag-type ng ano. Tuwing makikita niya yon, naaalala niya sigurado yung ginawa sa kanya ng nanay niya. Are you listening? Kuminsan mga kapatid, yung damage ng monster type of anger, hindi na kayang ibalik. Hindi na kayang gamutin. Hindi na. Be put away from you. Pag-isipan muna bago gawin ang isang bagay. Pangalawa, puro M po ito. Pangalawa, the mute type. Ano po yung mute type? Ito po yung tipo na kapag nagalit, hindi siya sumasabog agad. Ang bang kaibahan nung kanina? Kung isa sumasabog agad, ito hindi sumasabog agad. Tahimik lang. Pero dala-dala niya ang sama ng loob sa kanyang puso. Ito po yung mga tipo na kapag galit, are you listening? Kinikim-kim lang niya ang mga sama ng loob. Nasa puso lang niya. Hindi siya kumikibo. Hindi nagbabago ang kanyang mga mata. Hindi siya umuusok, hindi pumupula, hindi siya nagmumukhang monster. Tahimik lang siya. Pero yung loob niya kumukulo. Ito sinasabi mga kapatid, kapag ang tubig ay tahimik, ano po? Malalim, delikado. Ito po yung mute type of anger. Kaya lang, Sir Lester, totoo lang, I'm really blessed sa preaching mo. Gayon sanang Sunday ang preaching, the insurance of salvation in the light of sunlight. Siguro next week na lang, sir. Alam na tayo. Ano po ito? Mute type of anger. Kaya lang mga kapatid, may problema dito. At babasahin natin yung problema. Kasi kanina binasa natin problema, no? Pumatay si Cain, yung monster type of anger. Itong mute type of anger, may problema din dito. Babasahin din natin sa scripture kung ano problema nito. Ano problema nito? Mga kapatid, hindi po basta-basta ang problema ng mute type of anger. Basahin po natin. Jeremiah 15:17. Jeremiah 15:17. Tahimik lang ito. Basahin natin. I sat not in the assembly of the mockers, nor rejoice. I sat what? Alone. Kinikim-kim lang niyang mag-isa. Tahimik lang siya. Because of thy hand, for thou hast filled me with what? Indignation. Pinuno mo ako ng sama ng loob. Pinuno mo ako ng galit. Mga kapatid, ito po yung sinasabi natin na mute type of anger. Kinikim-kim niyang mag-isa, yung poot, yung galit, yung sama ng loob niya. Ngayon, ang tanong mga kapatid, ano ang problema kapag ganitong type of anger meron tayo? Verse 18. Let's read. Why is my pain perpetual? Bakit ba yung sakit ko hindi naaalis? Pag sinabing perpetual, patuloy. And my wound, what? Incurable. Hindi ako gumagaling. With refused to be healed. Talagang nagpapapray na ako ng healing. Hindi ako gumagaling. Nagpapadoktor ako. Hindi ako gumagaling. Alam niyo kapatid, ano ang dahilan kung minsan may sakit tayo na hindi gumagaling? Ang dahilan nito, dahil sa sama ng loob na kinikim-kim mo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, dala-dala mo yung sama ng loob mo. Nagkokos ito ng sakit physically. Sabi dito ni Jeremiah, bakit pag healing, nare-refuse akong gumaling? Bakit incurable
me? Bakit hindi ako gumagaling? Baka isa sa reason kung bakit hindi tayo gumagaling dahil saan mo? Mute type of anger. May sakit na ayaw gumaling. Sabi sa pag-aaral, kuminsan ulcer, kuminsan headache, kuminsan backache. Bakit po? Kasi masama ang nasa loob. Pag masama ang nasa loob, okay ba yon? Sisirain ka niyan kasi masama ang nasa loob. Kaya nga ang tawag diyan sama ng loob. Masama dahil galit ang nasa loob. Kaya kuminsan, akala mo lang, okay yung tao, tahimik lang, pero ang dami-dami palang binibitbit ng mga sama ng loob. At sabi ng Bible, it will cause us sickness. Kaya, ang mute type of anger, be put away from you. Repeat after me. Be put away from you. Dahil hindi ito mabuti sa iyong kalusugan, magkakasakit ka. Baka magkaroon ka pa ng sakit na hindi gumagaling. Huwag magkimkim ng galit o sama ng loob. Magpatawad. Tanggalin yung mga masasama sa loob. Amen? Paano tatanggalin? Magpatawad. Yan lang ang susi dyan Para mawala yung mga samang loob dito, i-unleash through forgiveness. At ang mga pagpapatawad, mga kapatid, hindi mo kailangan kaharap mo yung papatawarin mo. Are you with me? Yun lang, Lord. Pinapatawad ko na po siya. From head, shoulder, knees, and toes. Amen? Makita ko man siya. Wala nang epekto sa akin. Bakit? Inalis ko na yung nagpapa-apekto sa akin, yung sama ng loob Tinanggal ko na yan. Kaya kahit makita ko yan, makaharap ko yan, hindi na ako maapektuhan kasi wala na yung reason para ako maapektuhan pag nakita ko siya. And that is sama ng loob. Are you with me? Papatawarin ko siya. Amen? Mula dandruff hanggang ingroom. Amen? Pangatlo, the martyr type of anger. Ito po yung tipo na professional killjoy. Yung bang ang saya-saya ng lahat siya? Ano niyo ba yan? Yung meron kayong lakad? Sa darating na Biyernes. Biyernes ba yun? Mga young people. Sabado. Bang may lakad kayo, may outing kayo, may fellowship kayo. Nagsasaya kayo, siya ayaw. Yung martyr type of anger, itong mga professional killjoy. Mga legit killjoy. Masayang lahat pero siya nagbumbukbok dahil sa galit. Dahil sa sama ng loob. Lahat nagpa-participate pero siya ayaw niya kasi galit. He makes everybody else miserable. Alam nyo, meron lang isang magmukmok na ganon, kahit 100 pa kayo, sigurado apektado kayo. Sabihin, ano ba nangyari sa kanya? Ewan ko ba doon? Parang ganito raw yung 100 na yun, magtatanungan, bakit ba ganon? Bakit ayaw niya sumali? Bakit ganon? Bakit ganon? Iisa lang yun He makes everybody else miserable. Ang mga kantahan, kumakain, ang sarap ng kain, bakit ba ayaw na? Are you listening? Basahin uli natin sa Bible, yung martyr type of anger. Nung bumalik, sino? Ang prodigal son. Ipinaghanda ng kanyang tatay at ganito po ang nangyari. Luke 15:24. Sabing ganoon ng tatay,
For this my son was dead and is alive again. Kasi bumalik yung prodigal son He was lost. Nawala na ito, naligaw na ito. And is found, nasumpungan, natagpuan. And they began to be what? Merry. Walang Christmas dyan, Amen? Merry lang nakalagay. Sila'y nag-merry, nagkasiyahan. Verse 25. Now his elder son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard what? Music. Kaya kailangan pa ng another edition kasi may K ang music ng King James. Amen? Music. And what? Dancing. Nako, may tugtugan, may video, may sayaw-sayaw sila. May party-party. Masaya. Pagdating ng elder son, masaya sa bahay nila. May piging. Verse 26. And he called one of the servants and asked what these things meant. Sabi ng elder son, pagdating na nabigla siya Bakit may party-party ngayon dito sa house? Ano meron dito? Person. Isang person. Amen, Sister Nora? Isang person. Sabi ganon. Ano meron dito? Verse 27. Sabi ng person. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father had killed the fat calf, because he had received him safe and sound. Sabi ng elder son, kaya may party-party ngayon dito kasi dumating ang magaling kong kapatid. Pinagpatay pa ng mga pinatabang guya. Nung marinig ito, nung elder son, verse 28, and he was what? Angry. Galit siya and would not go in. Martyr. Nagsasaya ang lahat. Nung siya'y magalit, pumasok sa kwarto at hindi nakisaya. Therefore, came his father out and entreated him. Pinuntahan ng tatay. O anak, masaya dito. Dumating ang kapatid mo. Bakit hindi ka masaya? Bakit nagmumukmuk ka dyan? Di po ba martyr type of anger? Sumagot yung anak. And he answering said to his father, Lo, this many years do I serve thee. Neither transgress I at any time thy commandment. Mahabang panahon, tatay, naglingkod ako sa inyo. At hindi ako sumuway sa inyo, sa inyong mga utos. And yet, thou never gavest a kid. Pag sinabing kid, yung anak na kambing. Maliit na kambing. Hindi kayo nagpatay ng maliit ng kambing sa akin. Napaka-very good ko sa inyo bilang anak nyo, that I might make merry with my friends. Ito napansin ko sa martyr type of anger. Nagkakalap lang siya ng mga mali. Kinikimkim. At kapag may oras, bibitawan niya. Are you listening? Verse 30, But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, ayan pa. Nung dumating itong anak nyo na nilustay lang sa mga harlot ang kanyang mana, thou was killed for him the fatted calf. Nakukuha nyo yung martyr type of anger. Nag-observe lang yan. Naghahanap ng mga mali. Itatago. Nakakita ng mali. Itatago. Pero sumasama na ang loob niya noon. Martyr, di ba?
Tapos kapag mayroon na siyang panahon para ibuga yun, ibubuga niya. At ito yung timing, ibinuga niya. Verse 32, hanggang 31 to 32. And he said unto him, Son, sabi ng tatay, Thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meant that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, was lost, and is found. Amen? Sabi niya, anak, lahat ng meron ako dahil kasama kita sa'yo, pwede mong i-enjoy. Pero hindi mo naman in-enjoy. Itong kapatid mo na wala, hindi ka ba masaya na yung kapatid mo ay bumalik, buhay? Hindi ka ba masaya? Alam niyo, kung minsan ganun kapatid mo na hindi ka pa masaya sa nangyayari. Bakit? Martyr type of anger Are you with me? Yung bang siya paborito, kikim-kimin. Martyr Kunyari, okay lang siya. Siya ang binigyan ng ganitong regalo. Kala mo okay lang pero kinikim-kim. Martyr Pero pagdating ng panahon, ibinubuga. Kaya sabi ng tatay, alam mo, huwag ganun anak. Ayaw niyang makisaya dahil galit siya sa ginawa ng kanyang kapatid at sa ginawa ng kanyang tatay. Iniipon ang nakikitang mali, sa huli isusumbat. Pero sa totoo lang, tama ang ginawa ng tatay. Ano po? Nagpatawad. Sa martyr type of anger, ang solusyon din yan, pagpapatawad. Sa kabila ng ginawa na mali ng prodigal son. Di ba? Ang may tama dito, si tatay. Are you with me? Mahal niya parehas yung anak niya, sa totoo lang. Wala siyang favoritism. Are you with me? Patas yung tatay dito. Yung anak lang ang nag-iisip ng mali. Kaya po ang pinapakita dito mga kapatid. Para ma-unloose itong mga types of anger. Forgiveness. Kanina, yung monster type, kung minsan hindi mapatawad ang sarili dahil sa kanyang ginawa. Ang susi lang doon mga kapatid, forgive. Amen? Maraming nilulunasan ang pagpapatawad na iba't ibang klase o tipo ng galit. Amen? Okay. Kaya, martyr type of anger, be put away from you. Repeat after me. Be put away from you. Bakit? Hindi natin mai-enjoy ang buhay. Dahil sa hindi natin pagpapatawad at pangunawa sa mga mali ng iba. Masarap mga kapatid, araw-araw na ibinibigay ng Diyos, bagong umaga, bagong buhay, bagong saya, at ma-enjoy ang buhay. Are you martyr? Unloose na natin yan sa pamamagitan ng forgiveness. Pang-apat, at mukhang dito na tayo magtatapos. Number 4, the manipulator type of anger. Ang prone sa ganitong uri ng galit ay ang mga nasa posisyon, mga leader, mga influencer sa social media, saan man, basta influencer, yun. Mga nasa politiko, basta as long na nakaka-impluensya ng iba. Huwag mo siyang gagalawin kasi buong nasasakupan niya ang makakalaban mo. Nasaan sa Bible ito? Basahin po natin. Luke chapter 6 verse 7. Malapit na po tayong matapos. And the scribe and Pharisee watch him. Mga leader po ito ng relihiyon, scribe and Pharisee,
tinitignan ang Panginoong Kristo whether He would heal on the Sabbath day that they might find an accusation against Him. Naghahanap ng mali sa Panginoong Kristo, tinitignan nila, Sabbath day ngayon, kung may gagawin ng Panginoon, kung magpapagaling ba. Pero ito, ang problema nila, ito, verse number 8. But He knew their thoughts. Yun ang problema nila. Alam ng Panginoong Kristo na itong mga scribe and Pharisee, hinahanapan lang siya ng butas. Alam ng Panginoon. And said to the man which he had withered hand, kapag sinabing withered hand, yung kamay na hindi na maikilos, natutuyot. Di ba, Sir Lester, ganun ano? Withered hand. Sabi ng Panginoong Kristo, rise up and stand. Tayo ka. And he arose and he stood forth. Sabi siguro ng mga Pharisee at saka scribe, ayan na, yung withered hand, yung tuyot ang kamay, ayan na, pinapatayo na. Pinapatayo na, oh. Ano kaya ang susunod na gagawin? Verse number 9. Hindi muna pinagaling ng Panginoon. Magaling talaga ang Panginoon eh. Amen? Sabi ng Panginoon, verse 9, then said Jesus unto them, I will ask you one thing. May tatanong lang ako sa inyo. Is it lawful on the Sabbath days to do good? Mabuti ba pag Sabat na gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o sumira ng buhay? Kapag Sabat, alin ang magandang gawin dyan? Galing talaga ng Panginoon. Verse 10. And looking round about upon them all, He said unto the man, stretch forth thy hand. And he did so, and his hand was restored, whole as the other. Wala talagang mag-comment ng mga Pharisee. Kasi pag sinabi mong mabuti, pag Sabbath day, magpagaling, at magbigay ng buhay, ang sagot doon yun. Yun ang tamang gawin. Hindi yung pumuksa o gumawa ng masama. Wala na silang comment doon eh. Mabuti yung gagawin ng Panginoon papagalingin eh. Kaya nung mangyari yun, wala silang lusot, eto nangyari. 6 verse 11. And they were filled with madness. Nagalit sila. Kasi hindi sila makaporma eh. Kumbaga, serbong, ano ba sa chess yan? Yung hindi na makaporma yung king? Checkmate na eh. Galit na lang yung kalaban mo. Kasi checkmate na eh. Wala ka, hindi ka makaporma. Ang ginawa na lang nila, naggalit sila. Ano ginawa? And commune one with another what they might to do or might do to Jesus. Yun po yung mga manipulator type of anger. Paggalit na sila, kakausap ng ibang tao. Are you with me? Para yung taong kakausapin, magalit din. Imamanipulate. Di tayo nakaporma doon Anong susunod nating plano? Nakakainis. Nakakabwisit. Nakakagalit. Na-checkmate tayo. Anong susunod nating hakbang? Alam natin mga kapatid, itong mga scribe and Pharisee, walang inatupag kundi hanapan ng mali ang Panginoong Kristo. Alam niyo ba ang root cause ng kanilang anger? Sabihin niyo nga po, insecurity. What of the cause of anger? Insecurity. Galit sa matatangos ang ilong. Bakit? Are you with me? Galit sa mga straight hair. Bakit? Galit sa matatangkad. Bakit? Galit sa mga mapuputi. Bakit? Galit sa maiitim. Bakit? Are you listening? Galit sa matatalino. Bakit? Galit sa magaganda ang mata. Bakit? Galit sa magaganda ang kilay. Bakit?
insecurity. Alam niyo kung bakit may insecurity at mga religious leader? Tanungin niyo ako kung bakit. Ito po ang reason. Ang relihiyon ng panahong yon is Judaism. Legit religion. Kapag ka nakabilang ka doon, hindi ka ipe-persecute. Dumating ang Panginoong Kristo at nagtuturo at ang daming sumusunod sa Panginoong Kristo. Nagpapagaling sila, hindi nila kaya. Religious leader, tinatamaan ng kanilang ego, nai-insecure sila. Kaya sila nagagalit. Church, alam nyo, listen carefully. Itong manipulator type of anger, listen carefully. Kung minsan, kung sino pa yung kanilang inimpluwensyahan, itong inimpluwensyahan ito pa kung minsan ang matindi ang nagiging damage. Pastor, nasa Bible ba yan? Opo, basahin natin. Matthew 26:48. Yun ang nakakalungkot dito. Yung bang ako lang talaga ang may galit. Pero nung ikinuwento ko yung galit dito, ito yung sobrang galit, ito yung sumugod, ito yung nakipagtagaan. Siya yung matindi ang damage. O, basahin natin. Matthew 26:48. Now, he that betrayed him gave them a sign, saying, whomsoever I shall kiss, that same is he, hold him. Sino po'y tinutukoy dito? Si Judas. Ano ginawa ni Judas? Yung mga leader ng relihiyon, kinausap si Judas, sinuhulan ng 30 pieces of silver, at sabi ng mga leader na ito ng relihiyon, ituro mo kung sino si Jesus Christ. At sabi ni Judas, idinamay si Judas manipulate in-employ siya na. Sabi ni Judas, sige po, ina-accept ko ang challenge. Ipagkakanulo ko ang Panginoon. Di ba, ano tawag dyan sa mga Hapon kapag Pilipino ka? Makapili ba yon? Makapili? Yung bang ibinibitray mo yung bayan mo? Sige, ganito, para malaman yung si Jesus Christ yun. Kung sino'y hahalikan ko, yun ang damputin nyo. Ano nangyari? 26:49. And forthwith he came to Jesus and said, Hail, Master, and kiss him. Mga sundalo, nandiyan na. Lumapit si Judas. Hail, Master! Sabi nga noon. Tapos, hinalikan. O yun na yung sign. Alam nyo, listen carefully. Ano man ang ginagawa nating kasalanan sa Panginoon, listen carefully. Ano man ang betrayal ang ginagawa natin, ano mang disobedience ang ginagawa natin sa Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Babasahin ko sa inyo ngayong umaga mga kapatid, kung gaano kamahal ni Jesus Christ yung nagbebetray sa Kanya na si Judas. Babasahin ko ngayon sa inyo mga kapatid kung gaano kamahal ng Panginoong Kristo yung ipinagpalit siya sa 3 pirasong pilak. Verse 50. Nung hinalikan na ang Panginoon, ito ang tugon ng Panginoon. And Jesus said unto him, what? Friend. Yung pong gamit ng salitang friend dito, close friend. Sir Lester, may close friend ka ba? Mahal mo ba pag sinabing close friend? Mahal. Kung minsan mga kapatid, kapag close friend mo, kahit buhay mo, itataya mo eh. Are you with me? Close friend. Ganoon kamahal ng Panginoong Kristo sa kabila ng ginagawa ni Judas. Are you with me? Mga kapatid, sa ating mga bisita, dahil sa ating kasalanan, yung puot ng Diyos ang nasa atin. At ang puot ng Diyos dadaling ka sa impyerno. Pero alam mo, minahal tayo ng Panginoon.
ang tawag sa atin ng Panginoon, friend. Paano niyang pinatunayan ito? John chapter 15:13. Greater love. Hindi lang basta pag-ibig, kung hindi greater love. Hath no man done this, that a man lay down his life. Kanino? For his friend. Nagkasala tayo. Puot ng Diyos ang nasa atin. At yung puot ng Diyos na yan magdudulot sa atin ng impyerno. Pero salamat, ang tingin sa atin ng Panginoon, kaibigan. At hindi basta kaibigan, kundi close friend. At sa pagpapakita niya ng kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay nang sa gayoon, tayong may puot ng Diyos na papunta sa impyerno, mabayaran ang kasalanang yon at magkaroon tayo ng tagapagligtas. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Walang iba yon kung hindi yung nagbigay ng greater love na hindi kayang pantayan ng sino mang tao, sino mang kaibigan tao na ang makagagawa lang ay ang Panginoong Kristo. He laid down His life para po sa atin. Kaya church, anong types of anger meron tayo? Pastor, meron akong isa doon. Pastor, meron akong dalawa doon. Pastor, meron akong 3 ron. Pastor, lahat nasa akin. Be honest before the Lord. Ang susi sa mga bagay na ito, isang salita lang, buburahin lahat yon, and that is forgiveness. Yung wrath of God, yung magdadala sa atin sa impyerno, ang bubura nun, mga kapatid, isang salita lamang din. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon at papatawarin niya tayo, buburahin. Amen? Church, tayo tayong lahat at tayo mananalangin. Sa mga bisitang narito ngayon, dahil sa ginagawa nating pagsaway, ano man ito, na disobedience sa Diyos, ang katumbas nito ay puot at galit ng Diyos na nagngingit-ngit at magdadala sa atin sa impyerno. Ngunit salamat sa Panginoong Kristo, inalay niya ang kanyang buhay para bayaran ito. Ang gagawin mo lang ngayon, Lord, patawarin mo ako nang sa gayon mabura anumang kasalanang ating nagawa. Tanggapin si Kristo, sampalatayan si Kristo bilang tagapagligtas. Tapos ang problema ng impyerno, may tagapagligtas ka at may magdadala na sa inyo, hindi sa kapahamakan, kung hindi sa buhay na walang hanggan. Ito'y walang iba kung hindi ang Panginoong Kristo. Church, saan tayo nakabilang sa uri ng galit? Be put away from you. Come on, you talk to God. Panginoon, may karanasan ako, may na-damage ako, ang hirap ng ibalik because sa aking galit. Ako po, Panginoon, yung tipo na nagkikimkim. Hindi sumasabog agad. Mga kapatid, one of the reason ng paghina ng ating katawan o sakit, baka may masama diyan sa loob mo. Tanggalin mo na, palayain mo na ang iyong sarili. Forgive. Sabi ng Panginoon, anak, sa prayer, ganito prinsipyo ko, pag hindi ka nagpatawad, hindi rin kita patatawarin. Kaya kung minsan kahit gaano ang prayer natin, Lord, heal me, heal me, heal me. Sabi ng Panginoon, anak, may bara ang prayer mo. May masama sa loob mo.
Gusto ko munang alisin mo yan nang guminhawa ka. At nang makamit mo rin ang pagpapatawad ko dahil nagpatawad ka. Anak, prinsipyo ko sa prayer ganyan. At walang babali niyan. Mananatiling ganyan. At yung prinsipyong ito'y makakabuti sa'yo. Gagaan ka. Gagaling ka. May nasira at may na-damage na ba dahil monster type of anger ang nang umiiral sa buhay mo? Stop the damage. Put away anger. Ama naming Diyos, basbasan niyo po ang bawat panalangin namin at ang mga idinudulog namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.